Tahimik lang ang gusto ko, pero ang katahimikan ay mailihim na tunog. Hello, ako si Luningning, 27 ang edad ko. Mula sa maingay na Maynila kung saan ako lumaki, tumakas ako sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Laguna, sa isang lugar na tinatawag na San Rafael. Dito, mabagal ang takbo ng buhay, parang isang ilog na dahan-dahang dumadaloy sa gitna ng mga palayan at bukirin. Ang bahay na tinitirhan ko ay minana ko mula sa lola ko, matanda na, may mga kalawangin at bahagyang luma na ang pintura, ngunit puno ng alaala at may sariling kaluluwa. Pagdating ko noong unang linggo ng Agosto, medyo malamig na ang simoy ng hangin pagkatapos ng mainit na tag-init. Sa gabi, naamoy ko ang halimuyak ng bagong gupit na damo at ang malamyos na amoy ng kahoy na sinusunog sa mga kapitbahay. Sa mga unang araw, naglalakad ako ng walang sapin sa damuhan sa likod ng bahay, nakasuot ng simpleng damit pang-araw na gawa sa koton, at waring nililinis ang aking kaluluwa mula sa alikabok ng lungsod. Unti-unting naibabalik sa akin ang isang matagal nang nakalimutang pakiramdam ng kalayaan at katahimikan. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may kakaibang kaba na unti-unting sumisipol sa hangin. Hindi ito ang uri ng lungkot na dulot ng pagiging nag-iisa, kundi ang pakiramdam na mayroong nakamasid sa akin, isang lihim na mata na nakatitig mula sa mga anino ng mga puno sa paligid. Minsan, sa tuwing naririnig ko ang pagbasag ng sanga sa hardin, mabilis akong lumilingon at ang puso ko ay napipintig ng malakas. Sa gabi, kahit na mainit, pinipilit kong isara ang mga bintana, parang may takot na hindi ko maipaliwanag. Nang gabing iyon, naisip ko, kailangan ko ng kasama. Hindi lang basta kasama, kundi isang tagapagtanggol, isang nilalang na hindi lamang pupuno sa kawalan, kundi magiging aking sandigan. Naalala ko ang nabasang kwento sa isang online forum tungkol sa mga malalaking aso sa mga animal shelter sa bayan ng Liliw, na kadalasang iniaabot na lang ng mga dating may-ari dahil sa mga dahilan tulad ng diborsyo o alerhiya ng bata. Agad kong binuksan ang aking laptop at ilang oras lang ang lumipas, nahanap ko na siya, si Bantay. Siya ay isang malaking asong Dalmatian, 6 na taong gulang, na dati ay pag-aari ng isang pamilyang naghiwalay sa lipa. Ang kanyang mga larawan ay nagpapakita ng isang matatag na katawan, may matatalas at mapanuring mga mata na kulay tsokolete. Hindi ako nag-atubiling kunin siya. Kinabukasan, pumunta ako sa terminal ng bus upang sunduin siya. Nang makita ko siya, parang tumigil ang mundo ko, ang tibok ng puso ko ay parang unang pag-ibig. Siya ay malaki at may makapal na balahibo, ngunit nang lapitan niya ako, hinawakan niya ang aking kamay gamit ang kanyang ilong at nilasap ang aking mga daliri, isang tahimik na pagtanggap. Alam ko, siya na ang aking kasama. Sumakay kami sa jeep pa uwi. Nakaupo ako sa likod, habang si Bantay ay nakahiga sa aking mga paa. Nakatingin ang mga tao, lumayo sila ng bahagya, pero hindi ko ito pinansin. Sa mga unang araw, tila estranghero pa kami sa isa't isa, ngunit unti-unting nagiging bahagi ng isa't isa. Ako'y nagsuot ng simpleng itim na t-shirt at maong shorts, palaging barefoot sa loob ng bahay. Si Bantay ay palaging sumusunod sa akin, at sa tuwing umuupo ako sa sahig sa tabi ng bintana na may hawak na tasa ng tsaa, siya iluluhod malapit sa akin, ang kanyang malambing na paa ay bahagyang humahaplos sa aking binti. Ang mga sandaling iyon ay puno ng kakaibang init at pag-asa. Sa mga unang umaga, gigising ako na nakasuot ng mahabang kamiseta na waring walang suot sa ilalim. Si Bantay ay papasok sa aking kwarto, hindi pumasok kundi mananatili sa pintuan, na tila binabasa ang aking damdamin sa kanyang mga matang puno ng karunungan. Minsan, kapag napapansin niyang nahahalata niyang nagpapakita ako ng bahagyang hita, umiiling siya, at ako'y nahihiya ng higit pa kaysa sa mga titig ng kalalakihan. Ngayon, sa isang tahimik na bayan ng Laguna, nagsisimula ang aking kwento, isang kwento ng katahimikan, takot, at pag-asa sa piling ng aking bagong kasama. Ngunit, hindi ko pa alam na ang katahimikan na aking hinangad ay may dalang bagong panganib, isang panganib na darating sa anyo ng isang tao. Mula nang makarating ako sa San Rafael, alam kong kailangang magbago ang buhay ko. Hindi ito basta pagtakas sa ingay ng Maynila, ito'y paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng mga palayan at malamig na hangin ng probinsya. Ngunit habang unti-unting nilalantad ng araw ang mga luntiang taniman at payapang paligid, unti-unti rin akong nakaramdam ng kakaibang pangamba, hindi dahil sa dilim o katahimikan, kundi sa mga mata na tila sumusubaybay sa akin mula sa mga anino. Hello, ako si Luningning, 27 ang edad ko.
Mula pa noong bata ako, nakasanayan ko na ang mabilis na takbo ng buhay sa lungsod, kaya ang paglipat ko dito sa San Rafael ay parang pagpasok sa ibang mundo. Sa simula, ang mga simpleng araw ng paggising sa mahinang sikat ng araw, paglalakad sa damuhan ng walang sapin sa paa, at pagtikim ng sariwang hangin ay parang isang panibagong simula. Ngunit may mga gabi kung saan ang katahimikan ay nagiging mabigat at ang mga anino sa paligid ay nagiging mas matalim sa aking paningin. Ang bahay ni Lola sa San Rafael ay maliit at payak, pero may kakaibang ganda at kasaysayan. May mga lumang muebles, mga retrato ng pamilya, at ang mga pinto't bintana ay may mga ukit na parang mga kwento ng nakaraan. Sa likod ng bahay ay isang maliit na taniman ng mangga at papaya, pati na rin ang isang malawak na palayan na umaabot hanggang sa gilid ng gubat. Doon madalas akong maglakad, hinahanap ang mga sagot sa mga tanong na bumabalot sa aking isipan. Isang gabi, habang nakaupo ako sa harap ng bahay, suot ang simpleng puting blusa at maong na shorts, napansin kong may kakaibang tunog ng mga yabag sa malapit na daanan. Hindi ko makita ang pinanggagalingan, ngunit ang puso ko ay mabilis na tumitibo. Nang buksan ko ang bintana, naramdaman ko ang malamig na hangin at ang amoy ng bagong gupit na damo, ngunit may kasabay itong kakaibang pangamba. Parang may mga matang nakatitig sa akin sa dilim, at kahit na gusto kong itanggi, alam kong totoo ito. Sa mga sumunod na araw, napansin ko na hindi lang ako ang nagigising sa kakaibang pakiramdam. Ang aking aso, si Bantay, ay tila naging mas alerto kaysa dati. Sa bawat paglabas namin sa palayan para maglakad, palaging nakatingin siya sa mga gilid ng daan, para bang may naririnig siyang hindi ko marinig. Sa bahay naman, palagi siyang nakatayo malapit sa pintuan, hindi tuluyang humihiga, na tila handa siyang protektahan ako sa anumang panganib. Sa kabila ng takot, naramdaman kong may lakas akong nakukuha mula sa presensya ni Bantay. Si Bantay ay hindi lamang isang aso, siya ang aking kasama, ang aking tagapagtanggol, at ang ilaw sa madilim na bahagi ng aking buhay. Unti-unti, natutunan kong buksan ang aking puso kay Bantay na nagbigay sa akin ng lakas upang harapin ang mga kababalaghan sa paligid. Ngunit hindi lahat ay payapa sa San Rafael. May mga usap-usapan na nagsisimula ng kumalat sa maliit na baryo. Sabi-sabi tungkol sa isang lalaking bumalik sa bayan matapos ang ilang taon sa Maynila, isang tao na may madilim na nakaraan at hindi magandang reputasyon. Hindi ko pa siya nakikita, ngunit nararamdaman ko ang bigat ng kanyang presensya sa mga pag-uusap ng mga kapitbahay. Sa gabi, habang nakaupo ako sa veranda, suot ang manipis na damit na gawa sa koton, na may kaakit-akit na pagkakabukas sa likod, napansin kong may mga matang tumitingin mula sa dilim ng mga punong mangga. Hindi ko alam kung tao ba iyon o anino lamang, ngunit ang panahong iyon ay nagsilbing paalala na kahit sa lugar na ito, may mga sikretong naghihintay na matuklasan, mga sikretong maaaring magbago ng lahat. Ang kwento ko ay hindi lamang tungkol sa paghanap ng katahimikan, kundi pati na rin sa pagharap sa mga lihim ng nakaraan at sa mga banta na unti-unting lumalapit. Sa tulong ni Bantay, handa akong harapin ang kahit anong darating, ngunit hindi ko maitatangging may mga bagay na hindi ko pa lubos na naunawaan. Sa susunod na bahagi ng aking kwento, malalaman ninyo kung sino nga ba ang lalaking ito, at kung paano niya sisimulan ang pagbabago sa tahimik na baryo ng San Rafael. Ngunit higit sa lahat, matutuklasan ninyo ang lalim ng ugnayan namin ni Bantay, isang kwento ng proteksyon, pagmamahal, at pakikipaglaban para sa kalayaan. Sa paglipas ng mga araw sa San Rafael, unti-unting lumalim ang misteryo na bumabalot sa paligid ng aming maliit na baryo. Hindi ko maiwasang mapansin ang mga pag-uusap ng mga kapitbahay tungkol sa lalaking bumalik sa bayan, si Mang Renato, isang matangkad at matipunong lalaki na dati nang nakatira dito bago siya nagpunta sa Maynila para sa ilang taon. Sabi nila, nagbago daw siya, hindi na siya yung dati nilang kakilala. May tinatagong galit at bahagyang kasamaan sa kanyang mga mata. Hindi ko pa siya nakikita, pero naramdaman ko na parang may anino ang kanyang pagbabalik. Ako si Luningning, 27 anyos, at sa kabila ng takot na bumabalot sa akin, pinilit kong manatiling matapang. Sa mga unang linggo, ang bahay na minana ko mula kay Lola ay naging aking kanlungan, ang mga sira-sirang sahig na kahoy na sumasabay sa bawat yapak, ang lumang beranda na may kalawangin na bakal na rehas, at ang maliit na hardin sa likod na puno ng maliliit na rosas at sampagita na unti-unting namumulaklak sa umaga. Isang gabi, habang nakaupo ako sa beranda, suot ang manipis na puting blusa na medyo sumasalamin ang hugis ng katawan ko sa ilaw ng lampara, nilalaro ko ang mga hibla ng aking maitim na buhok.
Si Bantay, ang aking matapang na aso, ay nakahiga sa tabi ko, nakatingin sa madilim na daan na patungo sa aming gate. Napansin kong hindi siya nagpapakalmado, palaging nakatingin sa gilid, parang may naririnig siyang hindi ko marinig. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga balita tungkol kay Mang Renato. Sabi ni Aling Maring, ang kapitbahay naming matanda, na nakarinig siya ng malalakas na sigaw mula sa bahay ni Mang Renato noong gabi. Minsan naman daw ay may mga ingay ng pagdila ng mga aso na hindi karaniwan sa tahimik na gabi ng San Rafael. Minsan, may mga anino na naglalakad sa mga kalsada, at kapag nilingon nila ito, wala na roon. Isang araw, habang naglilinis ako sa hardin, may narinig akong yabag sa likod ng bahay. Lumingon ako, at nakita ko si Mang Renato sa tapat ng bakod, nakasimangot at nakatingin sa akin ng diretsyo. Nakaitim siyang polo at maong na pantalon, may suot na baseball cap, na nakalubog sa kanyang noo, at ang kanyang mga mata ay malamig at walang imik. Hindi kami nagpalitan ng salita, pero ramdam ko ang bigat ng kanyang titig. Si Bantay ay biglang tumayo at tumahol, lumapit siya sa akin at inilagay ang kanyang ulo sa aking mga paa, parang nagbabala. Pinisil ko ang balahibo niya at sinabing, ligtas tayo, kasama kita. Bagamat may takot sa dibdib, pinilit kong magpakita ng lakas ng loob. Sa mga sumunod na araw, naging mas madalas ang pagbisita ni Mang Renato sa paligid ng aming bahay. Minsan ay naglalakad siya sa daan habang ako'y naglalakad papunta sa palayan, minsan naman ay nakatayo siya malapit sa aming gate na tila ba nagmamasid. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng kakaibang tensyon sa akin na hindi ko maipaliwanag. Nagsimula rin akong magbihis ng iba sa loob ng bahay. Dati ay simple lang ang mga damit ko, mahabang t-shirt at shorts. Pero ngayon ay madalas akong magsuot ng mga manipis at masikip na damit na nagpapakita ng aking mga kurba, mga damit na nagbibigay sa akin ng kakaibang lakas at kumpiyansa. Sa gabi, suot ko ang mahabang puting kamiseta na may mga buton sa harap na bahagyang nagpapakita ng aking mga hita. Si Bantay ay laging nasa tabi ko, parang nakikisalo sa bawat paghinga at bawat paglakad ko. Ngunit sa kabila ng aking pagbabago, nararamdaman ko pa rin ang malamig na titig ni Mang Renato. Hindi lang siya basta kapitbahay na bumalik. May dala siyang panganib at sa puso ko, alam kong hindi ito matatapos sa simpleng pag-uusap o pagtanggap lamang sa kanya. Isang gabi, habang nakaupo ako sa beranda, nakasuot ng manipis na itim na dress na may mahabang palda na tila dumadaloy sa hangin, may narinig akong katok sa gate. Si Bantay ay biglang tumindig, ang kanyang mga balahibo ay tumayo, at ang buong katawan niya ay naninigas. Nang buksan ko ang gate, wala roon si Mang Renato, ngunit may isang sobre na nakasabit sa rehas. Kinuha ko ito at nakita ang isang liham na walang pirma, na naglalaman ng mga salita na nagpaalala sa akin na hindi ako ligtas. Ang mga pangyayaring ito ay hindi lang basta mga pangamba. Ito na ang simula ng isang laban na hindi ko inaasahan, isang laban na haharapin ko kasama si Bantay, ang aking tagapagtanggol, sa gitna ng tahimik na San Rafael. Ngunit hindi ko pa alam kung gaano kalalim ang hukay na aking lalangoy at kung gaano karaming lihim ang ilalantad ng bayang ito. Sa susunod na bahagi, malalaman ninyo ang mga pangyayaring magpapabago sa aming buhay, ang mga pagtatangka ni Mang Renato na sirain ang aming kapayapaan at ang mga hakbang ko para protektahan ang sarili ko at si Bantay. Ngunit higit sa lahat, mararamdaman ninyo ang lalim ng aming samahan at ang lakas ng isang babaeng handang lumaban para sa kanyang kalayaan at katahimikan. Minsan, ang tahimik na gabi sa San Rafael ay nagiging isang entablado ng mga lihim na hindi mo inaasahan. Sa isang gabi ng Agosto, suot ko ang mahabang navy blue na damit na may malalambot na tela na dumadaloy sa bawat galaw ko, walang suot na bra, at nakalabas ang bahagyang bahagi ng aking mga balikat. Nakaupo ako sa hagdang kahoy ng veranda, hawak ang tasa ng mainit na tsaa, habang si Bantay ay nakahiga sa aking mga paa, tahimik na nagmamasid sa paligid. Ang hangin ay malamig at ang mga bituin sa langit ay parang mga matang nagbabantay sa akin. Nang biglang may narinig akong malakas at matinis na katok sa pintuan. Si Bantay ay biglang tumayo, ang kanyang mga balahibo ay tumayo rin, at ang kanyang mga mata ay nagningning ng kakaibang enerhiya. Ang puso ko ay tumibok ng mabilis, parang gusto kong tumakbo, pero pinilit kong manatili sa lugar. Hinila ko ang aking manipis na kardigan na may kulay ng marsala, nilagyan ko ng mahigpit na yakap sa aking katawan, at dahan-dahang lumapit sa pintuan. Buksan mo, ang matipunong boses ni Mang Renato, na may halong pang-aasar at pagbabanta.
Ang boses niya ay parang sigaw ng bagyong sumasalubong sa isang payapang bayan. Hindi ko binuksan ang pintuan. Sino ka ba para takutin ako? Dito ako, sa bayan ko, anya, halatang lasing at may bahid ng galit sa mga mata. Si Bantay ay tumahol ng malakas, nagbabanta sa lalaking iyon na parang isang tunay na mandirigma. Ako ay lumingon sa kanya, hinaplos ang kanyang ulo at pinilit na manahimik siya. Ngunit ang panibagong katok ay mas malakas, mas matindi at may kasamang pag-iyak ng hangin na parang nagbabanta sa kapayapaan ng gabi. Gusto kong makausap ka, Luningning, patuloy ni Mang Renato, sabay hiling ng tsaa mula sa akin. Dapat nating ayusin to. Hindi ko masabi kung ano ang nararamdaman ko noon, takot, galit o pagkalito. Pero ang siya kong alam ay hindi ako magpapadala sa kanyang presensya ng walang laban. Hindi siya basta tao, siya ay isang anino na bumabalot sa aking mundo, at kailangan kong maging matatag para sa sarili ko at para kay Bantay. Sa kabila ng tensyon, naisip ko na kailangan kong protektahan ang aming tahanan. Kaya't kumuha ako ng matibay na kandado mula sa kusina at mahigpit na ipinako ito sa pintuan. Nilagyan ko rin ng mga pako ang paligid para hindi basta makapasok ang sinuman. Si Bantay ay nanatiling nakaalerto, nakatitig sa bawat kilos ko. Sa mga sumunod na araw, hindi na muling bumalik si Mang Renato ng personal, ngunit ang kanyang presensya ay ramdam sa bawat sulok ng bahay. May mga lihim na sulat na naiiwan sa aming gate, mga aninong dumaraan sa gabi, at mga tunog na nagpaparamdam ng panganib. Sa kabila ng lahat, si Bantay ang aking sandigan, ang haligi na nagpapalakas sa akin. Ngunit hindi lang si Mang Renato ang problema. Sa mga gabi na tila payapa, may mga pagkakataon na si Bantay ay biglang tumatanggap ng kakaibang enerhiya. Minsan, nakikita ko siyang nakatitig sa dilim ng hardin, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng kakaibang liwanag, parang may nakikita siyang hindi ko nakikita. Ang kanyang mga galaw ay mabilis, at ang kanyang paghinga ay mabigat, tanda ng isang panganib na papalapit. Ako'y nagpasya na simulan ang pag-imbestiga. Hindi ko na kayang maghintay ng walang ginagawa. Kailangan kong malaman kung ano ang tunay na nilalayon ni Mang Renato, at kung paano ko mapapanatili ang kapayapaan sa aming buhay. Sa susunod na bahagi ng aking kwento, maririnig ninyo ang mga unang hakbang ko sa paglaban sa mga anino ng San Rafael, kung paano ang isang simpleng babae, suot ang mga damit na nagpapakita ng kanyang lakas at pagkababae, ay nagiging mandirigmang handang ipagtanggol ang kanyang tahanan, ang kanyang karapatan at ang kanyang buhay. Kasabay nito, malalaman ninyo ang mas malalim na ugnayan namin ni Bantay, isang kwento ng tiwala, pagmamahal, at lakas na higit pa sa ordinaryong pagkakaibigan. Sa kabila ng dilim at panganib, kami ay magtatagumpay, o kaya ay mabibigo sa laban na ito. Ngunit isa lang ang sigurado, ang kwento namin ay magsisimula pa lamang. Sa mga sumunod na araw, unti-unting lumalim ang tensyon sa aming maliit na mundo sa San Rafael. Ako si Luningning, 27 anyos, at sa kabila ng pagod at takot, pinilit kong manatiling matatag para sa sarili ko at para kay Bantay, ang aking matapang na aso at tagapagtanggol. Ang bawat araw ay parang laban na patuloy na sinusubukan ang aking tapang at determinasyon. Isang hapon, habang nakasuot ako ng simpleng puting blusa na bahagyang bumabalot sa aking balikat at maong na shorts, nagpunta kami ni Bantay sa palayan para maglakad-lakad. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang hangin ay malamig na maihalong amoy ng bagong gupit na damo. Ang mga palayan ay tila nagiging malawak na dagat ng gintong damo na sumasayaw sa hangin. Habang naglalakad, napansin kong may mga matang nakamasid mula sa gilid ng gubat, tila ba may mga anino na sumusunod sa amin. Si Bantay ay biglang tumindig, at ang kanyang mga balahibo ay tumayo rin, isang malinaw na senyales ng panganib. Agad kong hinawakan ang kanyang tali at nilapitan namin ang bahay ng mabilis, ngunit ang pakiramdam ng pag-uusisa at panganib ay nanatili sa aking dibdib. Pagbalik namin sa bahay, nagpasya akong tingnan kung may mga kakaibang bagay na nangyari habang wala kami. Sa veranda, napansin kong may mga bagong gasgas sa pinto, at may mga pako na tila inihagis papunta sa aming bakuran. Ang puso ko ay tumibok ng mabilis habang hawak ko ang tali ni Bantay, na nakatingin sa paligid na parang handang ipagtanggol ako sa anumang oras. Sa gabing iyon, suot ko ang mahabang pulang dress na may malambot na tela na humahaplos sa aking balat, na walang suot na bra, at nakalantad ang aking mga braso. Nakaupo ako sa hagdang kahoy ng veranda, hawak ang tasa ng tsaa, habang si Bantay ay nakahiga sa tabi ko, nakatingin sa madilim na daan.
Naramdaman ko ang bigat ng mga pangyayari at ang pangamba na unti-unting bumabalot sa aming buhay. Biglang may narinig akong malakas na yabag sa labas ng gate. Tumayo ako at si Bantay ay agad na tumahol ng malakas. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko si Mang Renato na nakatayo sa harap, may hawak na bakal na pamalo sa kamay at may malamig na ngiti sa kanyang labi. Hindi ka pa rin sumusuko, ano, ang sabi niya, halatang may bahid ng galit at pang-aasa. Hindi ko inasahan ang kanyang lakas at tapang, kaya't mabilis akong umatras papasok sa bahay, habang si Bantay ay tumakbo upang harapin siya. Ang labanan nila ay maingay, ang mga tahol ni Bantay ay umaalingaw sa buong baryo, at ang mga palo ni Mang Renato ay tumama sa mga haligi ng aming veranda. Ngunit sa kabila ng lahat, si Bantay ay nanatiling matatag, hindi umaatras. Habang nagaganap ang labanan, ako'y nakatayo sa gilid, hawak ang isang lumang kahoy na patpat bilang sandata. Ang aking puso ay puno ng tapang, ngunit ang katawan ay nanginginig. Alam kong ito ang simula ng isang seryosong isang laban na hindi ko kayang talunin ng mag-isa. Pagkatapos ng mahabang sagupaan, umalis si Mang Renato ng may galit, ngunit hindi na siya muling bumalik sa gabi na iyon. Si Bantay ay bumalik sa akin, nilagyan ko siya ng malambing na haplos sa ulo at dibdib, at naramdaman ko ang kanyang init na nagbibigay sa akin ng lakas. Ang gabi ay nagpatuloy, ngunit ang takot at tensyon ay nanatili. Alam ko, hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa piling ni Bantay, ramdam ko ang kakaibang lakas at pag-asa. Siya ang aking sandigan sa gitna ng dilim at panganib. Sa susunod na bahagi ng aking kwento, malalaman ninyo ang mga pagsubok na haharapin namin ni Bantay, mga lihim na ilalantad, mga kalaban na tatawagin, at mga desisyon na magpapabago sa aming buhay. Ngunit higit sa lahat, mararamdaman ninyo ang lalim ng aming ugnayan, isang kwento ng tapang, pagmamahal, at pag-asa sa gitna ng unos. Hindi ko inakala na ang tahimik na buhay ko sa San Rafael ay magiging ganito kakomplikado. Ang bawat araw ay puno ng tensyon, takot, at hindi inaasahang pangyayari. Ako si Luningning, 27 anyos, isang babae na naghahanap ng katahimikan, ngunit natagpuan ang isang laban na mas malalim kaysa sa inaasahan ko. Sa tabi ko, si Bantay, hindi lang isang aso, kundi isang tunay na kasama at tagapagtanggol, ang naging ilaw sa madilim kong mundo. Matapos ang mga nagdaang insidente, hindi ko maiwasang mag-isip kung paano sana naging iba ang lahat kung hindi ako nagpasya na tumira dito sa San Rafael. Ang bawat gabi ay puno ng takot, ngunit sa piling ni Bantay, may kakaibang kapanatagan na dumadaloy sa aking puso. Ngunit alam ko rin na hindi sapat ang lakas ng isang aso laban sa mga taong may masamang intensyon. Isang gabi, habang nakasuot ako ng mahabang itim na damit na may manipis na strap sa balikat, nakaupo ako sa veranda, nakatanaw sa mga bituin. Si Bantay ay nakahiga sa aking mga paa, tahimik at alerto. Hindi ko maiwasang maalala ang mga huling pangyayari, ang mga banta ni Mang Renato, ang mga lihim na sulat na natanggap ko, at ang mga aninong dumadaan sa paligid ng bahay. Naisip ko kung ano ang maaari kong gawin upang maprotektahan ang sarili ko at ang aking tahanan. Paano ko mapipigilan ang banta na unti-unting sumisikip sa paligid ko? Sa kabila ng aking takot, alam kong kailangan kong maging matatag, para sa akin, para kay Bantay, at para sa lahat ng mga taong naninirahan sa San Rafael na maaaring maapektuhan ng mga pangyayari. Sa mga sumunod na araw, napansin ko ang pagbabago sa ugali ni Bantay. Siya ay naging mas maingat, mas alerto. Hindi na siya basta sumusunod lamang sa akin, naging tagapangalaga siya ng buong paligid. Sa bawat paglabas namin ng bahay, palaging sinusuri niya ang paligid, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng kakaibang liwanag na tila ba nakikita niya ang mga bagay na hindi ko nakikita. Ang mga gabi ay naging mas mahaba at mas malamig. Pinipilit kong magbihis ng simple, ngunit may halong lakas at pagkababae, mga damit na nagpapakita ng aking pagkatao at tapang. Minsan, suot ko ang mahabang puting kamiseta na may mga buttons, na nagpapakita ng aking mga hita habang ako'y nakaupo sa veranda, naghahanap ng sagot sa mga tanong na bumabalot sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang pagod ng isang babae na patuloy na lumalaban sa mga anino ng nakaraan at ng kasalukuyan. Hindi ko maalis sa isip ko ang posibilidad na baka may mas malalim pang lihim si Mang Renato, at baka hindi siya ang tunay na panganib na dapat kong katakutan. Isang gabi, habang nakatitig ako sa mga bituin, naisip ko ang mga salita ni Bantay, parang naiintindihan niya ang bawat pag-aalala ko. Nilapitan ko siya,
Hinaplos ang kanyang ulo at sinabi, "Salamat sa pagiging lakas ko. Hindi ko kaya ito ng mag-isa." Siya ay tumingin sa akin gamit ang kanyang mga matang puno ng tiwala, at naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon na higit pa sa karaniwan. Sa susunod na bahagi ng aking kwento, matutuklasan ninyo ang isang hindi inaasahang pangyayari na magpapabago sa lahat, isang pag-ikot ng kapalaran na magdadala sa akin at kay Bantay sa gitna ng isang bagyong hindi pa namin nararanasan. Ngunit higit sa lahat, mararamdaman ninyo ang lalim ng aming samahan at ang lakas ng isang babae na hindi sumusuko kahit kailanman. Hindi ko inakala na sa isang payapang gabi sa San Rafael, ang buhay ko ay magbabago ng hindi ko inaasahan. Ako si Luningning, 27 anyos, at sa kabila ng lahat ng takot at pagsubok, patuloy akong lumalaban, hindi lang para sa sarili ko, kundi para kay Bantay, ang aking matapat na kasama at tagapagtanggol. Ngunit sa gabing iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbukas ng isang bagong kabanata sa aming buhay. Sapot ng dilim ang paligid nang biglang tumunog ang matinis na sigaw mula sa likod ng bahay. Si Bantay ay agad na tumayo, ang kanyang mga balahibo ay namula sa likuran, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng lakas at tapang. Suot ko ang mahabang berdeng damit na may mga bulaklak na disenyo, na bahagyang nakalantad ang mga braso ko, at ang aking buhok ay nakatali sa isang maluwag na bon. Humakbang ako ng dahan-dahan papunta sa pinanggalingan ng sigaw, dala ang isang lumang patpat na kahoy. Pagdating ko sa likod ng bahay, nakita ko ang isang lalaki na nakatayo sa madilim na gilid ng bakuran. Hindi ito si Mang Renato. Iba ang anyo niya, mas maliit, may suot na itim na jacket at maong, at ang mukha niya ay halos natatakpan ng hood. "Sino ka?" ang tanong ko, mahina ngunit matatag ang boses. Hindi siya sumagot kaagad. Sa halip, nilabas niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at iniabot sa akin. "Ito ang para sa'yo," sabi niya ng may kakaibang ngiti. Nang buksan ko ang kahon, nakita ko ang isang lumang kwintas na may pendant na hugis puso. Ang pendant ay may ukit na tila isang lihim na simbolo. "Bakit mo ito ibibigay sa akin?" tanong ko, habang pinagmamasdan ang misteryosong lalaki. "Dahil ito ang susi," sagot niya. "Hindi lang para sa'yo, kundi para sa lahat ng nasa San Rafael." Tumalikod siya at naglakad palayo, iniwan ako sa gitna ng dilim na puno ng tanong at hiwaga. Si Bantay ay tumahol ng malakas, tila ba nagbabala sa akin na maging maingat. Bitbit ko ang pendant, ramdam ko ang bigat nito sa aking palad, at sa puso ko ay may kakaibang kiliti ng pag-asa at pangamba. Hindi ko maintindihan ang kahulugan nito, ngunit alam ko na ito ang simula ng isang bagong yugto sa aming buhay, isang yugto na puno ng misteryo, panganib at pagtuklas. Ang kwintas na ito ay tila may kapangyarihan na maaaring baguhin ang lahat, ngunit sa kabilang banda, maaaring magdala rin ito ng mas malaking panganib. Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong mag-imbestiga tungkol sa kwintas at sa lalaking nagbigay nito. Nakipag-ugnayan ako sa ilang matatandang taga-baryo, nagtanong tungkol sa mga alamat at kwento ng San Rafael. Unti-unti, lumalabas ang mga kwento ng isang sinaunang kapangyarihan na matagal nang nakatago sa ilalim ng lupa ng aming bayan. Ngunit habang lumalalim ang aking paghahanap, nararamdaman ko ang dumidilim na presensya na sumusubaybay sa akin, isang presensyang mas matindi kaysa kay Mang Renato. Si Bantay ay naging mas alerto, mas maingat, at palaging nasa tabi ko, handang ipagtanggol ako laban sa anumang banta. Sa susunod na bahagi ng kwento, maririnig ninyo ang paglalakbay ko sa paglutas ng lihim ng kwintas, isang paglalakbay na magdadala sa akin sa mga madidilim na sulok ng San Rafael, at magpapakita ng tunay na kahulugan ng tapang, pagmamahal, at pananampalataya. Ngunit higit sa lahat, mararamdaman ninyo ang lalim ng ugnayan namin ni Bantay, isang kwento na hindi lamang tungkol sa tao at aso, kundi tungkol sa dalawang kaluluwang naglalakbay sa dilim upang hanapin ang liwanag. Hindi ko inaasahan na ang simpleng kwintas na iniabot sa akin ng misteryosong lalaki ay magiging susi sa isang matinding pagbabago sa buhay ko at sa buong San Rafael. Ako si Luningning, 27 anyos, at sa kabila ng lahat ng panganib at takot, pinipilit kong harapin ang bawat hamon ng may tapang, lalo na't kasama ko si Bantay, ang aking aso at tagapagtanggol. Pagkatapos ko tanggapin ang kwintas, sinimulan kong tuklasin ang mga kwento tungkol sa sinaunang kapangyarihan na matagal nang nakatago sa aming bayan. Sa tulong ng ilang matatandang taga San Rafael, nalaman ko ang alamat ng isang mahiwagang nilalang na nagbabantay sa lupaing ito, isang espiritu na nagpoprotekta sa bayan mula sa mga masasamang loob.
Sabi nila, ang kwintas na hawak ko ay ang susi upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng liwanag at dilim. Ngunit habang lumalalim ang aking paghahanap, naramdaman ko ang kakaibang pagbabago kay Bantay. Siya ay naging mas maingat, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng kakaibang liwanag tuwing gabi, at madalas siyang tumitig sa dilim ng hardin na tila may nakikita siyang hindi ko nakikita. Sa isang gabi, habang nakasuot ako ng mahabang puting damit na may manipis na strap sa balikat, naramdaman ko na may mga matang nakamasid sa akin mula sa mga anino ng mga puno. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Bantay sa paligid ng bahay, biglang lumitaw ang lalaki na nagbigay sa akin ng kwintas. Sa kanyang mga mata ay may kakaibang ningning, at sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang apoy na hindi naglalabas ng init kundi lamig. Handa ka na bang harapin ang tunay na laban? Tanong niya, na para bang alam niya ang lahat ng aking iniisip. Hindi ko siya sinagot agad. Sa halip, hinawakan ko ang kwintas at pinisil ito ng mahigpit. Hindi ako nag-iisa, sabi ko, habang si Bantay ay nakatindig sa aking tabi, handang ipagtanggol ako sa anumang panganib. Ang kwintas na ito ay magbibigay sa iyo ng lakas, ngunit may kapalit, paliwanag ng lalaki. Hindi lahat ng bagay ay tulad ng nakikita mo. Ang dilim at liwanag ay maglalaban at kakailanganin mong pumili kung saan ka kabilang. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang serya ng mga kakaibang pangyayari sa San Rafael. Ang mga aninong dumaraan sa gabi ay naging mas matindi, ang mga lihim na sulat ay naglalaman ng mga babala, at si Mang Renato ay muling nagpakita, ngunit hindi na siya nag-iisa. May mga taong naglalakad sa dilim na may mga matang nagliliyab ng kasamaan. Sa kabila nito, si Bantay ay naging mas malakas, mas matapang. Sa bawat galaw niya ay ramdam ang kanyang determinasyon na protektahan ako at ang bayan na aking tinirhan. Ako naman ay natutong gamitin ang kwintas bilang isang sandata, isang simbolo ng aking tapang at paninindigan. Ngunit alam ko na ang laban na ito ay hindi pa tapos. Ang tunay na panganib ay unti-unting lumalapit at ang mga desisyon ko ay magpapasya ng kapalaran ng San Rafael. Sa susunod na bahagi ng kwento, maririnig ninyo ang pagharap namin ni Bantay sa mga madidilim na puwersa, isang laban na magpapakita ng tunay na lakas ng isang babae at ng kanyang aso, na magtatanggol sa kanilang tahanan laban sa anino ng kasamaan. Ngunit higit sa lahat, mararamdaman ninyo ang lalim ng aming ugnayan, isang kwento ng tapang, pagmamahal, at pag-asa sa gitna ng dilim. Hindi ko inakala na ang mga pangyayari sa San Rafael ay aabot sa ganito kataas na antas ng panganib at tensyon. Ako si Luningning, 27 anyos, isang babae na naglalakad sa pagitan ng liwanag at dilim, kasama ang aking matapat na tagapagtanggol na si Bantay. Sa bawat gabi, ang aming buhay ay parang isang pelikula ng takot at tapang, kung saan ang bawat hakbang ay puno ng panganib at ang bawat paghinga ay may kasamang pag-aalinlangan. Sa isang gabi ng tag-ulan, suot ko ang manipis na itim na dress na bahagyang sumasalamin sa buwan, walang suot na bra, at ang aking buhok ay basa pa mula sa ulan. Nakaupo ako sa veranda, hawak ang tasa ng mainit na tsaa, habang si Bantay ay nakahiga sa tabi ko, tahimik ngunit alerto sa paligid. Ang hangin ay malamig, at ang mga patak ng ulan ay tila mga kalansing ng batingaw na nagpapahiwatig ng panganib. Biglang may narinig akong malakas na kalampag mula sa likod ng bahay. Si Bantay ay mabilis na tumayo, ang kanyang mga balahibo ay tumayo rin, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng tapang. Tumakbo kami papunta sa pinanggalingan ng tunog, at doon namin nakita si Mang Renato, nakatayo sa madilim na gilid ng bakuran, ay hawak na matulis na bakal na pamalo, at may malamig na ngiti sa kanyang labi. Huli na ang lahat, Luningning, sabi niya ng maihalong galit at pang-aasar. Hindi ka na makakatakas. Hindi ko inasahan ang kanyang tapang at lakas, kaya't mabilis akong umatras papasok sa bahay, habang si Bantay ay sumugod upang harapin siya. Ang labanan nila ay maingay, ang mga tahol ni Bantay ay umaalingaw sa buong baryo, at ang mga palo ni Mang Renato ay tumama sa mga haligi ng aming veranda. Ngunit sa kabila ng lahat, si Bantay ay nanatiling matatag, hindi umaatras. Habang nagaganap ang sagupaan, ako'y nakatayo sa gilid, hawak ang isang lumang kahoy na patpat bilang sandata. Ang aking puso ay puno ng tapang, ngunit ang katawan ay nanginginig. Alam kong ito ang simula ng isang seryosong laban, isang laban na hindi ko kayang talunin ng mag-isa. Ngunit sa isang iglap, may isang anino ang lumitaw sa likod ni Mang Renato. Isang lalaki, mas mataas at mas matipuno, na may suot na itim na jacket at nakatakip ang mukha ng hood. Siya ang bagong banta,
isang puwersa na mas malakas at mas madilim kaysa sa lahat ng aking nakasalamuha. Si Bantay ay tumahol ng malakas, ngunit ang lalaki ay ngumiti lamang ng malamig at naglabas ng isang maliit na aparato na naglabas ng matinding liwanag. Si Bantay ay napahinto at ako ay nawala sa takot. Ang laban ay umabot sa sukdulan, ang pagitan ng buhay at kamatayan, ng liwanag at dilim. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang presensya ni Bantay, ang kanyang lakas, at ang kanyang pagmamahal. Siya ang aking sandigan sa gitna ng unos. Sa susunod na bahagi ng kwento, maririnig ninyo ang mga pangyayaring magtatakda ng kapalaran namin ni Bantay, isang kwento ng tapang, sakripisyo, at pag-asa na magpapakita ng tunay na diwa ng isang mandirigma. Ngunit higit sa lahat, mararamdaman ninyo ang lalim ng aming ugnayan, isang kwento na magpapatunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang liwanag ay laging nariyan. Hindi ko akalain na aabot kami ni Bantay sa ganito katinding laban, sa gitna ng malamlam na liwanag at dilim ng gabi sa San Rafael. Ako si Luningning, 27 anyos, isang babae na ngayon nakatayo sa hangganan ng takot at tapang, kasama ang aking aso, ang aking tagapagtanggol, na parang isang anino na hindi kailanman iiwan ako. Pagkatapos ng matinding sagupaan, naramdaman ko ang pagod na bumagsak sa bawat kalamnan ko. Ngunit sa kabila ng lahat, ang puso ko ay patuloy na tumitibok, dahil alam kong hindi pa tapos ang laban. Si Bantay ay nakahiga sa tabi ko, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa dilim, puno ng katapangan at pagmamahal. Sa loob ng bahay, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa labas, binuksan ko ang mga camcorder na nilagay ko sa paligid ng aming bakuran. Sa isang screen, nakita ko ang isang silweta ng lalaki na nakatayo sa aming gate, may dalawang nagliliwanag na mata na tila hindi tao. Hindi ito si Bantay. Ito ay isang nilalang na hindi ko palubusang naunawaan, isang anino na nagmumulto sa aming buhay. Ang mga pangyayaring iyon ay nag-iwan sa akin ng isang matinding takot, ngunit sa puso ko ay may apoy ng pag-asa. Hindi ako nag-iisa. May kasama akong si Bantay, na higit pa sa isang aso, isang kaluluwa na nagsilbing aking lakas at sandigan. Ngunit bago pa man kami makapagpahinga, dumating ang isang lihim na tawag mula sa isang taong hindi ko inaasahan. Luningning, ang laban mo ay hindi lamang para sa iyo o sa San Rafael. May mas malawak na puwersa na nagbabantay at nagmamasid, ang boses sa kabilang linya ay malamig at puno ng babala. Nang matapos ang tawag, napatingin ako kay Bantay, hawak ang kwintas na iniwan sa akin ng misteryosong lalaki. Alam kong ang kwintas ay may higit pang kahulugan kaysa sa aking inakala. Ito ay isang susi, hindi lamang sa proteksyon, kundi sa isang mas malalim na mundo na kailangang tuklasin. Ang kwento namin ni Bantay ay hindi pa tapos. Ang katahimikan na hinangad ko ay may dalang bagong panganib, at ang laban ay magpapatuloy sa isang antas na hindi ko pa nararanasan. Sa kabila ng lahat, naniniwala ako na sa tulong ni Bantay, sa lakas ng aming samahan, at sa tapang ng isang babaeng hindi sumusuko, malalampasan namin ang anumang pagsubok. Ngunit ang tanong ay nananatili, ano ba talaga ang lihim ng kwintas? Sino ang nilalang na may mga matang hindi tao? At hanggang kailan kami makakatagal sa gitna ng dilim na unti-unting sumasakop sa San Rafael? Ang mga sagot ay naghihintay pa sa dilim, at ang aking kwento ay patuloy na magbubukas, isang kabanata na puno ng misteryo, tapang at pag-asa.